for a short invocation, a prayer of thanksgiving in honor of the patron of Cebu, Senor Santo Niño. Please take your seats. Once again, maayong hapon ka natong tanan. Viva Pit Senor! Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome once again to our third and last day of our virtual workshops in Sinulog 2021. This is in celebration of the 500 years of Christianity. And today is yet another day as we usher in new knowledge and ideas. We have a new speaker for this afternoon. Of course, we are very honored and privileged to have him this afternoon.
And I would like to also greet our friends who are tuning in via Facebook Live, also with us in the Sinulog official webpage at sinulog.ph and our YouTube channel. To all our friends joining in from all over the world and in the entire country, welcome and thank you very much for joining us this afternoon. My dear friends, ladies and gentlemen, this afternoon, unfortunately, our Execom chair, Attorney Jocelyn Pesquera, cannot come, but she had expressed her sincere and grateful appreciation to all of you for your continued support as we go through with all the calendared activities for our Sinulog 2021. And of course, she would also like to convey to all of you that the celebrations will continue. We always have, in one way or the other, an option as to how we will be able to venture the intent of expressing our deep and profound faith to the Señor Santo Niño in the form of dance. So there is nothing that will stop us. We are doing all of this for the greater honor and glory of our patron in Cebu, Señor Santo Niño. Let's give her a big, big round of applause. Thank you very much. And therefore, on behalf of the Sinulog Executive Committee, we will send out updates. But what is certain is that the Sinulog celebration will continue. So without further much ado, ladies and gentlemen, allow me to bring to you our first speaker. Our first speaker is fondly known as Jobbers. More formally, he is addressed as Dr. Jose Eleazar Reynes Bersales. He is the director of the University of San Carlos Museum, manager of the University of San Carlos Press, and head of the USC Communications Office. He is also a full-time professor at the University of San Carlos Department of Anthropology, Sociology, and History. Our speaker is trained in the archaeology at Central America at the New Mexico State University of the United States of America. He is also a German academic exchange scholar at the University of Bielefeld. That's how many people pronounce Bielefeld. And an Asian Research Institute or ASEAN Graduate Scholar of the University of Singapore. He was once the national president of UGAP, an anthropology association in the Philippines. Currently, he heads the National Committee on Museums of the National Commission for Culture and the Arts and is the provincial consultant for museum and cultural heritage. He is also a member of the Cebu Archdiocesan Commission for Culture and Arts and our proud commissioner of the Cebu City Cultural and Historical Affairs Commission. In 2017, he went to Spain to document the Cebu records of the Augustinian archives, with copies of which are known at the Cebuano Studies Center. Our speaker has also written and co-authored a number of heritage books, including Salapi, a numeristic heritage of the Philippines, which won an Anvil Platinum and an Anvil Gold at the 50th Anvil Awards in the year 2014. As well as The War in Cebu, a finalist in the 2016 National Book Awards, and he's currently writing a book on the myths about the pre-colonial Cebu, Kumabon, and Lapu-Lapu. Ladies and gentlemen, it is a deep honor and privilege to bring to you our speaker, Dr. Jose Eleazar Jobbers Reynes Bersales.
Neil. Thank you kay Neil. Mas formal pa ko tanahon sa ako. Hindi man nga picture. Okay. Good afternoon everyone. I was told nga mga mag-iitan ka mga choreographers. Nga ingon si John Jeff, I should tell you lessons in history. Aron maka hinamamat mo sa atong kaagi o kasaysayan. This is not, I think, your first time for many of you. So kung ikapoy na mo, pwede na mo matulya sa loyo. I'd like to start with the title of my paper, presentation. It's a brief cultural history. I'm not going to talk so much of social history, but of history itself, but of a cultural history of Cebu. So the outline. Di madungog. Okay. Thank you. The outline of my discussion is this. Next slide, please. I will talk about the archaeology of Cebu. Okay. I'll talk about the archaeology of Cebu. Kaya importante ni kay para man ko ni sa quincentennial inyong buhaton nga mga sayaw. Then Visayan society according to missionary accounts. Then the coming of the Spaniards and the colonization, and then the actual building of the Spanish colony, which started in Cebu, 1565, ended in 1898 with the Tres de Abril. With the departure of the Spaniards on Christmas Eve, 1898, and then the arrival of the Americans up to the start of the war on April 10, 1942 in Cebu, and then the coming back, the liberation, and then World War II, 1942 to 45. Then I make concluding remarks. Next slide, please. Okay, that is the right side. That's the left side ang image. Okay, so in terms of archaeology, and this is my field, I'm an archaeologist. As mentioned earlier, my training is Maya archaeology, Central American archaeology. But when I came back to the Philippines, there is a Cebu. I've excavated a few sites. So all those that we have established clearly are that we had a new Stone Age, what is called the Neolithic, the late Neolithic Stone Age, which dates to around 1000 BC or BCE. That's before Christ or before the Common Era, and up to around the year of Anno Domini 100. Then we have the Iron Age, which dates after that, and then up to 900. Around 8900, the Chinese start coming in to trade in Cebu. There's some evidence of the Tang Dynasty ceramics from China, up to the arrival of Magellan. So archaeologically, this is the kind of sequence of dates that we have in Cebu. Next slide, please. Okay. Now, in terms of the Neolithic, New Stone Age, you find evidence at the University of San Carlos Museum, my museum. Kanang all the tools are made of stone, but they're polished, really rough. If rough, that would be the Paleolithic or the Old Stone Age. We have not found evidence of the Paleolithic in Cebu. Cebu is there's a theological explanation for that. No, lisod siya. We suspect that if we do find the Paleolithic in Cebu, they would probably be underwater in caves that are now underwater by about 30 to 60 feet down, because the last ice age resulted in the recession of the last ice age. Resulted in these civilizations coming up. Anyway, so mo ni siya yung mga evidence. Walay metal nga tools, puro rabato. Next slide. In San Remigio, we go to the Iron Age. In San Remigio, between 2011 and 2013, we excavated, together with the National Museum, an Iron Age site, which was reported in the media. We found, I think we found about 11 burials. A second season conducted with the University of Guam and University of Hawaii also found another set of burials. But basically, when you say Iron Age, doon na puthaw. Kunya ang mga cone nga
gamiton, the earthenware would be carinated. And this is what we mean by carinated. No? Nipis ang lip, gamay ang neck, na shoulder, sharp kaayo, niya mo turn ang bottom. Now, some bottoms, dili mo tindog. We have not explained yet nga no, doon namin nakuha ang mga pottery nga, murag mga bola, no? So, tubig, iuban sa patay for the dead. But they could not stand on their own. So, some of them may have been hung, ibitay sa balay, sa kilid, sa nipa, sa abuhan, hiktan, ibitay. This one, doon na siya concave sa ilalom, na siya gamay nga, ning concave ba. So makatindog siya. But that's what we mean by Iron Age pottery. Inana ang mga kulon panahon sa gamay ni siya. Some of them could be large, but gamay na siya. Next slide, please. We found also mga rimas, no? Kanang shell nga, melon shell, Melo Broderie pie. Kunya dunay mga chisels or mga puthaw nga kuan sa tigulang man siya, very old, mga about 65 to 80, more than 50 years old. Kunya doon na siya upat ka mga harpoons or mga chisels, iron, and then ay pangrimas sa baroto. Naani siya sa lapyahan sa San Remigio. Ikaut na mo. If you've been to San Remigio, kanilang public beach, sa luyo sa simbahan, wala ka ba mga tao nga, lubganan na ina, mubo ra kayo. Mga 2 feet down ra, magawas ng mga lubong. No? O sige lang, langoy sila, sige hida-hida sa white sands. Was na ka ba nga naday higda lain sila. Among nakautan, ya karon tiwasunon pa ni, kay dagang pa mi nakuha. Wala makuha. Next slide please. Doon na sa mga jar burials, no? The ritual of burying the dead a second time or a first time kung bata, isulod og jar, pabunag laing jar, kini siya bata, babae. We suspect nga babae kay donation bracelet. So babae ra. In our modern sense, mga babae ra mag-bracelet og shells, kagmay sad kaayo. This is the skull. That's the jar. Kompleto, anay mga long bones, gibutang, but dili na complete yung mga kamot. So which means ikaduhan nga lubong. It's a secondary burial. What is a secondary burial? Primero, ilubong ka, nga after kauton ka, after pila ka tuig, ka na maka-afford na og pista or celebration or what we call hubkas karon. Ang hubkas sa Cebuano, 1 year later, Christianized na nga hubkas. Watos Pinterio, mag-party para sa patay kay 1 year na. Ang hubkas sa karaan, limpyuhan ang mga bukog, isulod og jars, ilubong og balik. No? If you notice, ang shape sa jar, mura og itlog. There is an equivalent ani nga practice sa Kyushu sa Japan. Nga mga jars, nga jar burials, nga forma og itlog. No? Next slide, please. Now, we go now, kay paspason mo ko na akong istorya. Akong presentation. We go now to the age of foreign trading. Sa panahon, sa proto-historic period, kanang after the Iron Age. But the Iron Age did not stop altogether sa Tibok, Pilipinas. Depende rin na kung asa kang lugar. For coastal areas, dali na hunong ang Iron Age. Nagsugod na tayo ng trading. Musulod na ang mga sinaw nga, mga cone, what we call ceramics or porcelain. Basically, they came from China. The material exchange for trading, ang ilang ibaligya, ceramics, precious gems, mga brass, kaya wala man tayo technology for brass, for wala tayo copper and tin and to produce brass. Doon na tayo recycling of brass, but wala tayo bronze or brass smelting, kanang magbuhat yun from raw material. So we suspect that the Chinese or the Vietnamese brought brass. Inikalata na atong lanayon himuong lain so mo recycle ta. Karaan na nga practice mo recycle. Yeah, silk. In exchange, ang exchange na to kaniadto na sa mga insect mo palit og mga karaang butang
Ang atong exchange, gapas, kanang gapas, Bisaya. That's a trading material. Perlas. Kusog man ang perlas sa Cebu kami ato. Cebu was the center of trading for so many other islands. No? We suspect, kami bitong karon nga ang tanang Northern Cebu, Surigao, Butuan, Dumaguete side, Bohol, Leyte, Wanig, Cebu. We suspect this is the same thing that was going on aning a time. Motong na abot si Magellan diri. Kay mo ni sa Murag Sentro. Ani tanan idunggo tanang products nga i-exchange sa mga ceramics, no? Sea cucumbers, turtle shell, beeswax, kanang cucumber, kanang balat nga tuli or balat nga pisok ilang tawag. Because aphrodisiac sa Chinese na naitinuhan mga insect nga makapabata na nimo mukaon ka og pinauga nga balat, no? Nga rice, gold, no, bird's nest, even pigs. Okay, next. So, our evidence comes from ipaliw kong press of Kaduadong. I-enter pa Dodong. Ay, balik na lang. Nawa man pala. Balik sinugdanan. Okay. So, we start again. I-forward down. Sige pa. Manamantaan ni. Okay. Review lang ni siya kay mag-exam karong taon-taon. Next. Sige pa. Okay, next. Kana, i-press ko nung kausa. Yeah, isa pa yun. Okay. In 1967, gikautan sa University of San Carlos, kanang mga streets sa Magallanes, kanang sa Magellan's Cross Tapit, kanang sa mga dalan, no? Naglubong og cables ang PLDT. Kunya na nakaut nga mga buak-buak nga mga ceramics. So gidala sa USC Museum 1967 og kalot for about 3 months kanang street. Dunay daghang kalabira nga kuha lain-lain nga dates ug period. Next slide please. Mao ni excavation sa Magallanes, no? Tunga-tunga sa street. Gisirado kay sa una masirado pa man nimong daan sa Magallanes. And mao ni ang nakuha nga mga sample sa lubong. Naani sa USC Museum karon naka-display. Next slide please. Mao ni siya ang nakuha. So klaro kayo nga dunay mga sundang dagger, no? Kanya handle niya ivory or bone, bukog tingali sa some animal, dili baka. Kay baka was introduced by the Spaniards. Mo nang atong use atong word sa baka is the Spanish word baka because the Spaniards introduced baka. So with kabayo, but kabaw was not introduced by the Spaniards. So it's either ivory ni from China ang gunitanan, kunya mo na yung sundang, kunya mga net sinkers, kada na yung mga gold nga mga kining necklace o gold nga mga singsing. Nana sa USC Museum. Next. Kanang Fort San Pedro, gikautsad na ni Maceda, 9 ka 5x5 meter nga units, nakakuha siya og burials, 18 burials, including infants, mga bata, diha sa sunod sa Fort San Pedro, kanang inigsud yun mo sa fort. Kanang na garden diha, burot na nila count. Kunya dunay mga ceramics nga si isa siya nalay, so Thai ceramics o Chinese ceramics. Lain period. This is about 1470. This is already around 1500s after China closed their borders between around the late 1300 and around 1400. The Thai and the Vietnamese took over the trade. And so you find a mixture of Thai ceramics at certain burials, but of Chinese ceramics at later burials. Kaya reopened ang port sa China after towards the end, 1490, 1480. Gi-open sa emperors ang port sa China. So nimbalik ang Chinese trade, namatay ang Vietnamese of Thai trading. So na mixture pero na live period. Next. Doon na sa excavation si Masao ni Shimura, core boring lang ni pero iyang na-prove
asa dapita ang mga sites nga dunay mga lubong diha sa downtown sa Cebu. It starts around Magallanes, moving towards kanang F. Gonzales, kanang mga streets diha, ug mukaut ka 2 meters down, na mga lubong diha. No? Na mga lubong. So dili ta matinga kung makakaut ka lubong. Next. And then among excavation sa hinatilan, ipalo kung enter doon kaya mga gawas, we found these kinds of shell bracelets, shell necklaces, kaning mga gisunog kag giluto nga clay nga mga bracelets, shells ug mga church flakes. So these are the kinds ang Cebuano mahilig yun og kana mga abubot, mga dekorasyon sa lawas. It's part of your identity man, no? Next. Now in the excavation sa national sa assessee sa Plaza Independencia, mao niya ang nakuha next kana siya. Unfortunately, kani nga excavation, wala matagay og heavy equipment, so nahugtan og budget. Pag sugod og kaot sa subway, dito nang gawas ang mga daghan pag yung mga evidence. Gikawat lang, nakawat, na-loot man na 11 blocks, nakaabot ni sa 10th block. I was at National University of Singapore when the subway was being excavated. Mo na mo warn ko sa mga tao, siga agi na inyong suga inig-agi ninyo sa subway kay daghan kay lubong nakuha diya. Unya kuyo-kuyo mahadlok gyud ko gikan mami karon ga drive kuyog ako sa may sa Museo sa Bunkore. Panguros na rin kay musunod na ta subway. Sigaw na natong suga kay perfect yung daghan ang lubong among nakuha diya. No? Ana. Next. So, in October, 2 years after that first excavation, nagsugod na ang subway, tanay mga backhoe, nakabalik na ko gikan sa NUS, gi-monitor na mo ang last 2 blocks. Ug mo ni ang nanggawas. No? Doon ay mga lubong, kita mo sa lubong, dako kaayo nga plato. Dako kaayo nga plato. Destined for the Arab market, about 2 kilos ang bugaton. Nganong naabot sa Sugbo, nga gidesign siya nga Arabic celadon green bugat kaayo. Nganong naabot sa Sugbo? Because doon na tayo gold nga i-trade nga kinahanglan kay mga insects. So instead nga dito lang sa Middle East na doon, daghan sila gidaan, dagko kay nga mga badiyado nga plato, gitapok, no? Daghan kaayo. By the way, ako nagibutanghan kay sa karaang panahon man nga presentation. Naigo pag sa usag mga puthaw nga nag-control sa construction sa subway, naigo ang usa ka burial na hapit na buak yung kamot. So amo na istoryahon nga ay lagkasuko na mo, ha? Dili diya kami ang gabutang sa puthaw. So ayaw yung taon ng kalaga. Kalaga ra ito ang hapon nga mo'y gagasto sa pagbuhat sa subway. Next. Kana mo niya mga areas among gikaut. Sige dong, i-enter dong, magawas na ang ceramics. This is Ming Dynasty nga jar, Vietnamese ka ceramics. This is the one who ay kong giingon. Kadako kaayo gatobon siyang naong. Bakho man ang magkaot, so nagabuak gina. Which for archaeologists, di na mo matter na mo. At least ang data intact. Dako kaayo, it's kuan bracketed ang rim. This is Arabic design. So this it's a pattern of bronze nga mga platong dagko sa Arab Middle East. Kay magkaon mas na magsalo man ang taga Middle East mga usara ka takong kananan niya magsalo ra mo mura naglamisa ka na even in Mindanao inaana ang mga maranaw mo kaon usara ka kuan niya magsalo mo. But it's made of bronze. So someone must have ordered something made of celadon or ceramics, probably from Longchuan, no? In China. Unya, mga buwak-buwak kinang design, naabot diri. So nganong gidunggo diri, we must have been a very important trading area, no? Napay kindi. So next, and then a covered powder jar from Sukhothai, from Thailand, which dates to around 1400s. No? Next. And then kanina mga jars, which are of different provenance. This is Thai. This is Chanalai. They two are probably Chinese. Next. And then you have all this pumpkin. Dagko kayo, kita mo akong kamot. Naamoy idea kung sa kadako sa mga plato. No? Kada. Next. And then we found gold facial covers. Anong to na may gold
facial covers ang mga lubong sa Cebuano. Ang tinuhuan karaan ingon sa mga Spanish chronic missionaries, dili ka kasud sa sunod nga kalibutan sa langit kung dili ka magdag-gold. So ang paglubong kaniadto, putuson kag dagan kaayo, magtapok kay imong parinti, magdadag mga klot, puston ka kada putos butangan og gold ang imong body kay mo ni pambayad sa sunod nga gingharian, sa sunod nga langit. Unya kinahanglan mag-andam ka before ka mamatay nga naa kay facial covers. Dali naman ibuhaton. Mura naman ni aluminum foil, nipis kayo. Magpikir ka, day himatyo na ko day. Pipian na niya kung sing himuan na ning mga maskara kay basi di ko kasot sa langit. Inana, prepare yun ka. No, di ka kuno makakuha ni nani. Mabilin ka sa underworld. Dito na ka, magulat ra ka. No, di ka matubos. So, nakakuha ni babae ni siya. Babae kay now ang forma sa ulo. No? Okay, next. Muna siya. Mata, ilong, baba. Okay. And then na po yung mga earrings sa babae. Gamay ang earrings, no? Tubular. Muna gamiton pag barter. Bayad ka. Baboy. Timbangon. Putlon. Balik ka sa di mong earring. Hantod magkanam ka gamay na imong earring kay sugaro ka. Sige kag pamalit. Gastador ka. Kung nag-credit card, hantod mapuno na yung credit card. Di ka ka-credit mo na siya. Barter at the same time, jewelry. So doon ay mga pulseras nga putlan kay ibayad, timbangon. Okay, ako na ng baboy kay litsono na ko. Ana. So these were barter objects at the same time, jewelry. Next. Ano na yung ubang mga mata eyepieces. Bakho mo kayo nag-count. So mga putol-putol. Next. Ano mo ni mga ceramics. Sige dong. I-press pa dong. Kini ang pinaka-importante na mo nga fine. Nabuak ni siya kay bakho lagi. So this is Hongzi. There's only two of this in the Lena Shoal wreck, barko na wreck dated to the time of Emperor Hongzi. No? 1490, I think he opened the ports of China to foreign trade again after it was closed for almost 100 years. Unya, kini ang sa Shoal, Lena Shoal nga wreck, mo nang nakuha sa Sugbo, sa Plaza Independencia. Babae tingali nga lubong, kaya di mo ko kaya imagine og laki magdadaog, takuri magdadaog. So babae nga lubong, but masabi na very important burial. Kaya usara man diya mo nakuha. No, usara yun. Okay, next. So, in Visayan society, aning panahon na, tulo ka klase ang atong mga tao. Doon ay mga dato, kanang dato karon. Namuani sa seaside, kapalit og force, no, kisigadaan, no, kita mo sa force, barato kayo. Mga dato, bupalit, no, ka-afford og sakyanan, ka-afford og OD, wala dato. So dahil siya mga ginsakupan. Ang under niya na yung mga tumaw or timawa, free na ang mga tao. Pwede na po ato sa kadato, muserbi, mutabang, niya mo baliglain. Sa ato na, kung model na siya, freelancer. Kung dancer na, freelancer. Dili mo attach sa usa ka choreographer. Pero limpyo na iyang, wala na siya obligasyon, wala na siya mga utang ani nga dancer, wala na siya utang ani nga choreographer. Pwede na siya balin-balin. No? And then mga ulipon or uripon. Mao na silang na mga utang, kunya mo serbi sa dato. Di ni siya pareha sa slavery sa Amerika nga way kaon, makantos, kundi MWF, matukas balay, manglimpyo. Mao na aliping na mamahay. Tagbalay nga uripon. Buntag sa'yo, manilig ka, matukas sa farm. Once mabayaran na ang imong utang, pinaagi sa serbisyo, tumaw na ka, free na ka. So mao na ang atong concept. Ayaw mo kunahuna sa karaan kay sa libro ni Zaidi, mura mag-antos ka kung ulipon ka. No? Utangan ka, muserbisyo ka, para mabayaran imong utang. Once mabayaran, libre na ka. Pwede na ka maglaglaag, pwede na ka manis SNC site. Nya, kung maayo ka mo negosyo, madato na ka. Palit na ka og force nga ka. Ila ba ni, parato naman ni mga 10 to 12 billion naman ni. No, yan ay tulo diha. So, pwede na kang palit. Next. Now, sige, enter dong.
Oh, pwede na niya pa-deliver. Mo-deliver na sila. Lala mo pag gamiton. Okay, next. Ang mga Cebuano, Leyte, Bohol, Dili, o part sa Negros, but we don't know if apil ang Iloilo or Panay. Kaya mo yung sister mo yun ang mga taga-Western Bias. Sila po no ang Bisaya, yun, kunya pintados yun, Cebu, to the east, Padong Samar. Tatud ang lawas. As a way, ritual tattooing niya, dili ni basta-basta para karon nga. Musod lang ka diya, magpatato. Dili. Makapatay ka o kontra, tato. Kapatay ka o dato nga, kuan kayo, leader sa pikas nga village, tato sa down. No? The fiercer, the more, the fierce tattoos were on the face. Kung makapatay ka mga importanteng mga tao, anis na imong naong i-apply. May pinakasakit nga tato. No? Mga lupit, ani mga ngalan ang mga tattoo. At mauni ang drawing sa Boxer Codex of 1595. Kaya naabtan pa sa kabuhat ani nga codex named after the historian Charles Boxer. Walang tawag Boxer Codex. Kaya nakapalit ani si Charles Boxer nga sikat nga historian on Asia based sa England. But nana ni karon sa US ang libro, no? Nani sa kalendaryo sa NHCP. So kung naamoy mga performers, iba karon ang kanang sikuan, sinina naman no. Pero di na mao ang mga lines sa tattoo. Nawala na ang mga labid, ang mga bulak-bulak, na. Mao mo gini ang standard pattern sa tattoo sa pintados. Gahadlukan ko na ng mga pintados kay kusog kaayo mangayaw. They would reach even the coast of China para mong-kidnap og mga tao para ibaligya sa mga uma sa Hulo, sa Ternate, sa Molokas. No? Mo na pagkakatsila na nato, nag-convert na ta, na ni Maus na sila tanan, kita na say kidnapon. I will talk to you about that later. Next. So atong mga babae, anhiras kamot ang mga tattoo. No? On the backs of the parts, no? Fine design, the back of the hand, the wrist, rendered with great skill. Hastang mga fingers, no? Backside only. Kaya di man ni matato, lisod man, mawala man. No? Sa mga babae. Okay, next. Doon na sa tayo practice og bansil. Nga bitang natay word nga bansil. It's evidence, because that's a Cebuano, a very old Cebuano word. It's evidence nga mag-practice ta og lain-laing klaseng artwork sa ngipon. Unsa may buhaton, buslutan imong ngipon ilimbasan, kanya mo itong mana tintalag itong walag bark sa kahoy, ang tagok ka na makaitom. Once mo itong ibutang ang gold, usiga ka, mungisi ka, gwapo kay tanang. So ayun na, limbasi imong ngipon. No? At os dentist, badlungon ka sa dentist, makadaot man ang mawangin namin. Mo na sa among lubong daghang imig mga pangag makaw kay mong samot ng cavity sa teeth. But I think maka-prevent ang gold. Matabunan man, no? Halopan. Kana. Mga highborn ra ang mo peg kana mga anak o mga dato, no? Mga dato. Magkuan, mura na sa glansang. Isok na ituyok sa likod, dok-dokon wal nagaya ka tangan dok. Na unong kabuok niya atubangan na gid na. Meaning ang purpose gid niya beauty. Kaya di man apilon sa kilid. Kaya di man makita o mungisi ka. No? The practice of teeth filing must also because para kuno ta dili murag mananap. Because ang mananap ra kuno puti og ngipon. So ang tanang Bisaya itumon gina limpason ng ngipon itumon. Ingon pa si Chirino sa Bohol, Simba, Latin sex Simba. Kita sa mga babae nga sharp ang ulo, kunya gilimbas ang ngipon magdadag mga bato. Magdadag mga bairan niya, silang kunog limbas, murag lamot-bras. While mag-istorya, kumusta na ka diya, Marin? Maulagi o yan, akong anak magkasal na. Ano yung lumaan na yung limbas sila mga ngipon. So practice kita na to kaniya to. Okay, next. Kana sang cranial deformation, no, makita nimo sa Peru, sa Africa, sa napay ga practice ana karon. Hindi ka tao sa bata within 2 days, butangan nag-board. Unya tuyok-tuyokon, tourniquet, tuyok-tuyokon, hantod mo, sharpen ang ulo. Murag ma-cone head. Unsa may purpose? Beauty. Gwapa tanahon ang tao.
kung taas kay kagtang, niya ang buhok, taas luyo. Ano? Dili ka ng sharp. Dili pareto kong agtang. Ng sharp. Ano? Beauty sa panahon nila. Gipahunong ni mga katsila, tanan nga practice. Gitawag ni satanic. 2 months naman po ni ana-ana ang bata. Pumok pa ang hupon. 2 months, nagig-adjust sa board. Hantod mapurma. Ngayon man, hiwi. No, nami sample sa US Museum nga hiwi. Kay luhag tingali kayong bata magabi eh. So muirog ang board, so mahiwi. No? Next. Now, kusog yun ta mo raid. Kusog ta mo atong mga isla para manguha og mga tao para mo serbisyo sa atong mga uma. Kusog ka ng raiding. Kung gini, common. Mo bitaw ang presentation last year sa opening sa Quincentennial was entitled Mangayaw. Kay kusog yun ta mangayaw. Isog ang mga pintado. Gidungog kini sa China, sa coast sa Pudyan, nga mangkaki o manguhat mga tao para mo imuuma, no? Or ibaligya. Umana mangayaw. Raids of the enemy land, by land. Okay? Next. Now, ang mga warriors, panahon sa time before ni Magellan, bisan sila pula ang sulubon. Muna sign of bravery. Ang makasulobra na kanang mga bagani, kanang mga warriors, the tinayusan, distinguishing dress of the most daring and the most brave. Pasulobog pula. So mailan din na mo, layo pa. Hala na isog ni abot, tago na dahil ka. Kaya magsulobog pula. No? Tinayusan. Okay? Okay. Now, doon na tayo mga myths that I would like to talk to you about kay. Mauna ako subject sa akong libro karon nga kami. Is, una, si Humabon, si Lapu-Lapu, si Mactan, dili Muslim. It's clear in the Pigafetta Chronicles nga napuno taog mga idols. In fact, dali kaayo si Juana nakaila sa Santo Niño kay parihog size sa iyang mga anito. Walay anito sa Muslim. So dili, klaro kay dili Muslim si lang Humabon. Dili sad Muslim silang Lapu-Lapu kay nagpatato man na sila tanan tintados. Dili man na allowed i-desecrate ang human body in Islam. So di na pwedeng tattoo, no? Among Islamic peoples. So klaro kay nga dili Muslim ang mga Subuanon. Posible ba nga ma-Muslim sila within 100 years later if wala maabot ang katsila? Mao na ang theory sa mga archaeologists o mga historians nga kung wala maabot ang katsila, maabot yun ang Islam dire. Kaya nagsugod naman sa Manila o sa Pampanga. Ang Bisaya ko no pinakalisod i-convert, reklamo ang mga Muslim. Nga taga ng ano. Unsay number 1 nga hilig sa Bisaya. Nga di mo convert sa Muslim. Baboy. Kusog kuno kaya mga taga-Islam mo kaon og baboy. Paborito kayo ang lechon og ang humba, Chinese humba. Oh, ana. Unya, nag-ritual pa yun sa time ni Pigafetta. If you read Pigafetta, dunay sayaw sa babaylan and the slaying of the pig. It's about 3 to 4 paragraphs. I-describe ang sayaw. Duhang ka babaylan, ang usa ka babaylan, kanang murag sungay ang iyang scarf. Mo nang na-mistake sa uban, nga sungayan siya. Actually, ang scarf murag sungay. Nagasayaw sa hangad, doko hangad niya. Display ang parburag sa manubo nga sayaw sa pag-ihaw o baboy. Kaya na. No? Okay. Next. Ingon-ingon ani ang mga idols. Dito man sa Melanesia, Apolynesia. Ingon-ingon ani ang mga idols i-describe ni Pigafetta, mga nilahan kuno kay mga naong. No? Niya mga halo ang luyo, niya mga gaana pa. No? Kuno siya. No? The peoples of the Visayas, like the rest of the archipelago, worship idols. Tunay idols sa mais introduced by the Spaniards. Idols sa kanang dawa, idols sa kining kahuya, mga inana. Kung sige buhat mga katsila pag-abot, ipulihan og mga santos. Santos sa Uma, San Isidro Labrador. Santos sa mga pestilence o sakit. San Roque. Santos
sa katalagman, mga sana, kipangpulihan. Kung nahatod karon ninyo mga tinuan, maglibog mo, no? Mura na gihapon ka tratar mo sa mga santos nga pareho sa idols kay intimate man nga relationship ang Bisaya sa ilang mga idols. Lagi kayo mo personal, dalaon na nimo. Mao gyapon na karon, many of you magdalag santo ninyong gamay sa inyong bulsa. No? You will not find that practice sa Europe, sa mga Katoliko. Di na sila magdadag santo ninyong gamay sa ilang lawas. Di na sila magbutang og kanang mga kanang na no kada ay platform nga i-serve. Kung sa gibuhat sa mga katsila, pag-convert sa ato, gi-convert sa di ang concept of the altar. Iingon ani. Muna ang tanong, muna yung silang mga ubang scholars, split ang personality sa Pilipino. Sa to, katoliko ng pananaw, nalangyapon ang mga tinuhuan sa karaan. Next. Kung yung mga ritual practitioners, duha na. Kung bakit gani ka, doon ay tendency nga mahimo kang asog. Ang babaylan, mo na siya mga babay, baylana, daitan, papaylan. Ang daitan, kana ko nung bata pa ka, mukalit lang kag istorya ba? Nga nay, nalagi tao diha sa kahoy, magsig tanaw na ko, sige babay. Mo na daitan, gidait. Kung inana ganing yung anak, daan ay gahom. Gidul na ang laing tao sa laing lugar, ito na to. Imo nang ipatrain o babaylan para mahimong babaylan. No? Kung baga, ang bayad magkukuno sa pre-colonial period, pwede mababae, pwede malalaki. So, doon ay mga gahom ang ubang mga bayot. Ito ang asog. Magdadana sila o kaning paypay nga anahaw. Mailhan ng asog kay maglakaw, magdadag anahaw nga paypay. Kaya pa din ang mga tao nga, gamhana na siya. No? Next, makapaulan na, bisag init, makapainit. At least a representation of him kunya ini si Humabon. I-describe ni Pegapeta nga tambok si Humabon, nakugtiyan, na ay dagang kaayong alahas, niya napunog tato hasta sa iyang nawong. So pintado, dili Muslim, na tato. Dili imposible ba Muslim, na tato. No? Niya nagkaon og tuba, nag-inom og tuba, nagkaon og mga turtle eggs, nagisud og porselana nga plato nga dagko. No? Now next ana, April 7 na niabot, the following day nag-meet sila ni Humabon. So many events happen. And on April 14, bunyag na dayon sa mga lalaki o sa mga babae. Gibuwag. No? 800 tanan ang nabunyag. Ining bunyaga, ingon si Juan na, nindot man ang inyong gamay nga, anito, pwede na nako pangayoon. Tapos ba dyan, oh, yun mo na to. Mauna na ang sugod sa biyahe sa atong relationship between
the Santo Niño, and Cebu. It was during this mass. Another version that is a few days later. No, di mahimutang si Juana iyang gipangayo. There's a version in Tigapeta nga during the mass, after the mass, hangyo ni Juana nga pwede na ako i-appeal sa akong mga anito. I-instructan siya ni Magellan nga ihatag nimo pero sunugan na tanan nimong mga ubang anito. Okay. Tunay laing event na hitabo sa time ni Magellan, ang pagtambal sa igsuon ni Humabon or the vizier. No? Naginganlan na to o baladhay pero wa na name sa Pigapetta Chronicles. So kaning baladhay, later na kanang bulak na, humamay, later na nga names. So if you go to the records, walay ngalan ang mga babae. Si Humabon na i-identify o napulo ka chiefs sa Mandawi, sa Liloan. Giganla na sila tanan in the Chronicles of Magellan, of Tigapetta. At ang mga babae absent. Kay patriarchal society din ng Europe, huwag giningan ang babae. So Juana comes down to us as Queen Juana, named after the Queen of Spain nga nabuang. No? Mamang kibaos lang Humabon nga nabuang dito sa Juana. So gidawat ra po nila nga naghumabon Juana. Morning. Next. The gifting of the Santo Niño from a painting by national artist Vicente Manansala. Makita nimo walay kalo ang Santo Niño, walay corona. The crowning came later. Wala siya kapa. The kapa came later. Na siya plinth, na siya plataforma. No? The theory is that there were two Santo Niños that were made somewhere in the Netherlands, which was gifted to King Carlos during this period of the expedition, and Carlos told Magellan, "Bring this with you, let it guide you." No, so that ani nga mo nang nadalas ka din. Gikan ni sa Flanders pa o Belgium nga area, duhara ni kabuok ang tigbuhat ani kana ko ng special kaayo nga mubuhat, kana mubuhat na bitag usa ka tuig. So special kinidaan nga image to start with. The Santo Niño de Cebu was even in Europe a very rare image. There are only very few of them. There's one in the Czech Republic. No? The brother of the Santo Niño. Lain og color. So special kita nga Santo Niño. Yung survive nila tanan. No? Okay, next. Doon na sa tayo mga problems sa Wikipedia that resulted in problems last year. No? Tawag na last year. Sa Wikipedia, may nga si Raja Humabon na ay Rajanate diri, kunya part sa Chola Empire. Ayaw magtuuan na dili natin noon. We are not Hindu. There is no evidence of any Hindu practice. I have been to so many Hindu-Buddhistic states. No, I was, well, Vietnam has so many. May baterya. Hello. Battery daw, battery. Ayan o. Battery sa mic. Thank you. Chola Kingdom members si Humabon. Ug appeal pa si Humabon sa Chola Kingdom. Dili na kalusot si Magellan diri. Layo pa lang, dito pa lang sa Limasawa, ready na og depensa diri. No. Humabon joined, accepted Magellan because he would be an ally kung magkagubot. Kita po siya sa armas. Indot ni kung magkagubot ato mga kontra nga mga isla, ato di atakihon, pinagi ang itawana. It's clear that we do not have massive or kanang mga labi na sa northern Vietnam at central Vietnam, Mission or sa Angkor na mga tagpong ay temples. There is no evidence, not a single brick, not a single stone. Ipagpakabot sa Katsila, gitudluan pa ang mga Cebuano pagbuhat, pagkat og stone. Kung Indian pata, Indianized data, kipaw na tatamong putlo og stones. So you get that away from their belief system. Tuluro ka images ang nakautan diri sa Pilipinas ng mga Hindu, duha sa Mactan, usa sa Palawan, and a third one, kanang Golden Tara, which is not even Hindu, probably Buddhist.
diha sa Butuan. Maura na sila ang ebidensya. It does not make a Hinduized state. We would have big temples, stone temples kadagko kayo as you find in Vietnam, in Thailand, in Cambodia, in Laos, also in Borobudur, Indonesia. Wala jud. In all our excavations, I have not excavated a single piece of stone na carved. Dili na tinuod. Amo ning sulbaronon. Nag-istorya namin sa Wikipedia Philippines, kaya ipausab ni kay mauwaw ta. Mismo ang mga Tamil sa India o Sri Lanka, mga tawa makabasaan na. Next. Cebu does not come from the word Cebu. Kanaman kung Cebu sa Aginid o sa Petronymisis. Kanang Petronymisis o Aginid, mga play na, mga drama nga gisuwat ni Jovito Abellana. Many people have taken the works seriously. Abellana never said na historical document ni. He never said that to give credit to him. He never presented this in a national conference or in a local conference of historians. What did he present? So naglibog din nga nung mga tao, mutuo nga, gikanta sa Borneo, si Lapu-Lapu, taga Borneo, ganun inaanak man ang atong tinuan. Pero di man taka-accept nga si Buano Isog, ang taga-Mactan, andam patay o foreigner. Ganun manguha pa man taga Borneo. Nga petilayuan. O na ako ang among idibang karon. Nga dili na tinuod nga ang Visayas comes from the word Srivijaya, dili tinuod. Hantod karon sa Malaysia, sa Palembang, kasi pag-excavate, mangitag evidence sa Srivijaya. Nga kita diri ang entire Visayas. Srivijaya kuno nga empire, dili tinuod. Dili ta Indianized state. We have no evidence. There are a few words borrowed from Indians because there were Indian traders here. Kana yung mga bracelet nga glass. Di ka mga Indians, kana mga glass bracelets nga Macau. Dahil mga traders diri, but that does not mean na Indian katanan. No? Danay Indians karon. In fact, kaabang sila sa hospital sa UB o ilang eskwelahan. Una ang mga Indians nga nangabot. Kung gi-converter ba ta? Wala. Mga lang tas ilang mga pagkaon. Nakasuway na mo. Good luck sa inyong colon. No? Kaya makakansa. Di man taanad ko og halang so mo inflame ng inyong mga colon kung mukhaon og daghang halang. Indian anad man naghalang di na maulisa. Di ba? So mga on na lang. Next. Cebu was not Arajanate. Arajanate is a state, quasi-state, collects taxes, builds defenses, has an army that can defend itself and has surplus production. Sobra ang produce nga baka pakaon sa mga tao to defend the state. Dili na tinuod. Klaro kaayo nga kontra ni humabon, dili niya alay si Lapu-Lapu. Doon na siya duha ka allies, doon na siya usa ka allies sa Mactan, si Sula. Kung doon na siya napo ka allies, dinhi, gikan sa Cebu, Mandawi, hantod Compostela, kauban niya. Pero wak tayo idea kung kauban ba niya ang taga-Sao. Doon na yung mga alliances. Iba kauban niya si Kulambo o ang hari sa Limasawa nga igsoon ug agaw ni Kulambo si Awi. Mo nilang alliance. Kung pagpangutana ni Magellan dito sa Limasawa, asa man mi, where can we find provisions? Asa man mi kakita og port nga pwede mi mudak pila ka adlaw nga makakaon mi kaayo. Makadegosyo mi, makatrade. Ingon jud si Kulambo o Butuan. Ang wag ko ilaing atuan kundi Sugbo. Kay mo na pinakasentro nga port, dinhing lugara. Tanan nga mga butang adto i-dunggo, adto mag-dinayluay. 200 years na nag-dinayluay. So, dili siya naabot. Pero hibaw mo sa gibuhat ni Ladya Kulambo. Ang Kulambo is described by Pigafetta. Ang description ni Pigafetta ni Kulambo, na kuglawas, wapo kuno kaayo, nagkukik, mga tato, kurang nabayot si Pigafetta sa description. Grabe ang description niya ni Kulambo. Wapo, ambugan, taas, ang baskulado. Kung sige buhat ni Kulambo, natiga sila, ning-agi sila sa baybay. Hinay kuno kaayo ang mga barko, mga baroko, mga salip-sipa, mga karakuan nilang kinilang Kulambo.
gihuwat pa siya sa baybay kay dugay kay unsa may purpose para warningan si humabon daan nga nay umabot diha pag-andam. So gidelay ni Colombo katutuyok sila sa norte ni agi pa sila kamotes before sila niabot diri pila ka adlaw. No? Taas kay nga biyahe. Nga na may direct biyahe. Gikan kag Limasawa at ka sa round ka sa Leyte nga park, diretso na kagtabok diri agi ka Bohol. Kini gisaka ni Agos ilawom sa Leyte, saka sa baybay, tuyok sa Camotes, balik na kanto nabot sa Cebu. Ito tuyok ni Colombo para makaandam si humabon sa pagkabot. Asa na igagikan ang word nga Sugbo, kundi Cebu, which does not exist in the dictionary. Sugbo means to wade in shallow water. Musugbo ka, wade in shallow water. Nga naman, dali madipinsa nimo ang imong lugar kung sa layo pa, munaog na ang makigrade nimo. Mapugos og naog kay, mabaw na kaayo ang tubig. Ang sagat, masangad na ang ilang mga baroto. So kung muatake na nimo, di na ka-atake. Muhunong naglayo kay mga lunod na ilang baroto. So this was a very good for defense. Kay layo, musugbo, mugawas pa kasi ng baroto para mo dunggo. Okay, next. So, Lapu-Lapu did not come from Sumatra or Borneo. He was here. No? Kagikan na nga mga teori kang Blumentritt o ikuha ni Bayer o kili i-publish ni Gregorio Saide katong waves of migration. Ang tandaan ko ng mga tao sa Pilipinas, kagikan una, nigritos na ko ng mga tao dito. And then taga-Indonesia, type A, type B, and then taga-Malaysia. Di na tinuod, in fact, na-theory karon nga ang peopling sa Philippines, gasugod, dito sa north, from China, going down to island Southeast Asia, mas nauna pa ganit tingalita sa Indonesia o Malaysia. So nasayo po ng tungod ani, ang gawas na in the 60s, mga istorya nga, gikan ang Cebuano sa Malaysia. So then si Lapu-Lapu, taga Borneo. Si Humabon, taga Sumatra. Dili na tinuod. Walay connection except trading. Nag-trade na nila sa mga Muslims. But it does not mean that we came from them. Akada pong 10 Bornean dato sa Panay. Tinuod, sad na. No, o kanang daghang mga fakery diha karon nga. Digit bitaw mo tuog hapon ang uban. No, invented nga mga stories. Magbantay mo ana, ayaw na niyo gamitan nga teams. Kay no historian believes in this anymore. There is no evidence. The 10 Bornean datos has been proven to be fake. The documents presented were invented and made in 1900, early 1900 by Jose Marco. Next. Okay, then of course, famous battle April 27, diya silang Magellan alas 12 gabi abot alas 3 kadlaw. Ingon siyang humabon tanaw lang pre. Ayaw apil, tanaw lang. Kaya makikita ka kung sa gahom sa among mga armas. Kaya yung sumabon, ako ko mga tao. Away parang mo. Ay, ayaw. Tanaw lang pre, diya na kasi diya na barko, tanaw lang. Kaya ako ni magpanya. Pag abot nila kadawon alas 3, ninghangyo ang mga tao ni Lapu-Lapu. Kung niya taghayag mag-away, di maaning away ng ngit-ngit. Ning agresi, Magellan, nag-negotiation, pagkabuntag, kung sa mga Lapu-Lapu, are you going to recognize the sovereignty of Spain and accept Humabon as your chief? Yung Lapu-Lapu, no, I will not. I'm above him. I'm more powerful than him. Yan nung muhural man ko niya. Dili ko muhural. Away ta. Nag-ready tayo ni Lapu-Lapu ang lugar na puslot. Yan ay mga kawayan nga gawas ang mga stakes. Wa kasunod ang mga 50 kakatsila mga kuyog ni Magellan na punong sa dagat. Nganong gipili ni Lapu-Lapu nga adto sa Punta Inganyo ang away. Ang theory karon is taga-upon yun ni sila Lapu-Lapu. Muatang sa tanang musod sa Sugbo. Tawgon ang trader, dili ka mobayad sa tax. Ambi na imong mga butang, imong tribute. Una man ang makita ang upon before Sugbo. Muna ilang away. No? So, tuod man, pili ni Magellan, ani Lapu-Lapu nga, babaw ang dagat. Low ang
iyang adunay tidal flat. Wala kasulod ang mga barko ni Magellan o the rest is history. Now, bugat kayo gidala, bugat kay espada, bugat kay kalo, bugang pastulog, kay alas 12 ni larga, alas 3 ni abot, gabi pang kaog mga baboy, anang gabi una, no? Inom pag ayo, pagkupat, tuyong, no? And then the Philippine, at the Cebuano indigenous practice of 3 planks. Gitagbo manig tulo ka planks. Tubangan, duha sa luyo. Nasyak si Magellan, ginipot sila sa likod. Pag isyo ni Magellan o retreat, awan na nagkatibulaag na. Higo siya sa naong, higo pag-istohon, natumba. Pagkahapon, hangyo ang mga tao ni Humabon. Ihangyo ang mga katsilang, iuli ko na si Magellan. Mas lapo-lapo. Bahala mo diya, di na mo iuli. Amo nang putol-putol niya lawas, o kamo isong ibutang sa baybayon. Ano ang storya? So, wag yun mauli ang lawas, dapat tayong lawas ni lapu-lapu. Naay nagingon nga ang Battle of Mactan dito sa Mactan, Camotes. Imposible na layo kayong Camotes. Tulok ka oras ning dagan ang barko. Kung maunang kalakiya, matag hapon ang gubat sa Mactan, Camotes. Dili may tabo. Next. And then, exactly 44 years later, sa pagkamatay ni Magellan, nidunggo si Legazpi. Diha, kapit luyo sa City Hall. Kaya mo man ay accepted yung version kung asa ang tungguanan before. Unya, pagbayad niya canons, si Tupas na prinsipe at yung panahuna, Prince si Tupas, 18 or 20 years old, niya tubang ni Magellan. Karon tiguang na kay nindom siya mo ni mga tawhan na katunian ni diri so nanagan ang tanang Cebuano sa bukid no ingon sila sa Banawa actually Banwa so probably diha sa Santiago diri sa San Carlos kay bukiron man ang alunan nya gisunog nila ang mga balay usa ka balay wala masunog dito nakita ang Santo Niño tied with the kanang ships rope gisud og usa ka box nga klaro gyud kay gikan og barko og nagprosesyon dayon pagkahapon sugod dayon ang kontrobersiya asa gyud ay ang Santo Niño nakitaan sa San Nicolas or sa Basilica ang settled issue is asa nakitaan ang Santo Niño dito gitukod ang Santo Niño Church therefore naa diha sa site sa Basilica ang balay iinakitan ang Santo Niño. That's the settled issue. Dili sa San Nicolas. No? Okay, next. Si Legazpi on May 1, nagtukod dayon og gamay nga fort. Di ni mao, 1700s na niya na bato. Kahoy pa to nga fort. No? To protect the small Spanish settlement. Next. Unya, tungod kay si Tupas, sige man yung cooperate kini mo pero di jud baligyaag pagkaon si Legazpi. Nagkanam sila kagutom, naniwang na sila kaayo. Nibalin si Legazpi sa panay. Jadi dito daghan kay humay daghang pagkaon, lipay kaayo si Legazpi. But yung mga ubang sundalo nagsugod nag-adto sa Luzon ug nagbubat dito sa Manila. Ug nagka-realize sila dako kaayo ang navigable river. Kanang kanang Pasig sa una, magsakay kag barko sa time ni Legazpi, mag-abot ka sa Pampanga. So navigable siya karon di na. Sumaylag langoy diya di ba? Mura nagmuriatik no. Inig-dive di mo igawas ni mo wala. Niwang na ka puro na kagbukog kay daghang chemical. But sa time ni Legazpi, mo-reach kita to Pampanga. So, ibalin niya ang capital dito. This is it. Na ay river, na source of water, nindot ang kurma. Tapos kanay port daan, itukod nilang Raja Sulaiman. Dito, nabalin ang kapital. Pagbalin sa kapital, from Cebu to Panay to Manila, next slide, ningnaog dayon ang economic kanang ang growth sa Cebu being an important central port for Northern Mindanao and Central Visayas and Eastern Visayas. Ning slide dayon. Ang nabilin na lang sa Cebu, mga misyonero nga Agustino, ningaw na kayo, puro lang bukod simbahan, ampo, lohod, no?
Ana. So the entire Cebu economy collapsed when the capital moved to Manila. And for the next 250 years, nothing happens in Cebu except moral raids and the establishment of churches. Next. Kining mga Moro animaus sa mga tintados. Antong panahon, so pagkat sila, ang mga Bisaya mo'y muadto sa Mindanao, mag-raid, pangwaon tanang tao dito, maadto sa Luzon, pangwaon ni Baligya, karungan na Kristiyano na ang mga pintados, na itato, tiis na, nakibaw mo gamit og armas, nanimaus ang mga taga Mindanao. Luhag mga tao, na mga lungsod, mga wala. That's why if you look at maps in this period, dahil usa ka lungsod, potat, kana sa tuburan, ako kayo sa settlement, and then mawala sa sunod nga mapa, that means girade, kanang luyang sa Carmen, girade na kaduha, bantayan, girade na hurok ka ng tao diya, bulhoon, kapila girade, disunog ang simbahan. No? Next. So, in 1804, niabot usa ka Fraile, si Bermejo, ipatukod niya ang tanan o mga kural kada simbahan sa so, dalagit na kural. Kanang Argao na kural, Bulhoon na kural. Murag mga 45 niya, mga settlements nga anak o dagan ang mga tao. Kung makita na, tag 200 na kabuk, salip-sipan, di ka sa Mindanao. Kapot na ang mga Muslim. Tanda, managanat na. Musulod sa simbahan. Dito, mag-protect. Kung saan lang pagkibaw, nagpatukod si Bermejo og mga watchtowers all over, including mga praile niyang kauban sa Bohol, sa Negros, Siquijor, para mag-warning daan. Kaya ang center ana ang Bulhoon. Next slide. So sa akong survey, 77 kabuok bantayan sa hari or watchtowers ang natukod sa Cebu. 27 na lang ang buhi anak karon. 28 wala na bilid. Ini apil. Asa maning dapita Fort Listian. Naa sa Katmundaan sa sud sa DepEd nga elementary school. It's a beautiful fort. It's bigger than Fort San Pedro. Nobody has seen it, I think, among you. No? Related ay ngipon ang iyang rampart, ang iyang bastion, ang corner. No? Next. Now, Sibulan wishes, when the capital was moved to Manila, and the Manila Galleon moved also to Manila. Diri man nagasugod ang galleon trade sa Cebu. Pagbalik sa barko ni Legazpi, that was the start of the galleon trade. When it moved to Manila, it collapsed ang Cebu economy. And then in 1861, Cebu's port was open to foreign trading. Diya namata ang port sa Cebu. Diya nang gawas ng mga dato nga insik, nga di maminyo og laing insik nga babae, kaya man pasudon ang mga babae, naminyo mga locals, muna na mga Chinese mestizos. Next. So from 1833, mauni ang map sa Sugbo. Next. Nanggawas na ang Arian. Oh, kita mo na mga pula, clay tiles na ang atop. That's a sign of wealth. Asa ang mga dato, diya sa Parian. Kung sa ilaing mga dakong building, simbahan, munisipyo, simbahan. Pero mga balay, nasa Parian. Mo na nila nagsugod na og export of cotton, no, tobacco, no, of hemp. Hemp yun ang number one, sugar o tobacco. I-export dito sa London. Next. So, by 1873, dako na kayong Cebu City, daga na kayong balay. Next. And the port, makita nimo, Basilica del Santo Niño, City Hall, Matelas Cross, dagan kayong mga barko from the US, from Germany, from England. Unsa ilang paliton? Isi, abaka, nga raw. Tabako o asukar. Before pa naling dako ang Negros sa sugar, Cebu gyud ang leading sugar producer. Next. Pero sa dihang nadato ang mga tao, doon na sa'yo wala masatisfied kay wag gyud madato. Mauning na nga taga San Nicolas. Sa Nicolas, barrios mga trabahante sa una. Trabahante sa mga barko. Diha nagsugod ang revolusyon. And on April 3, 1898, 3 de Abril, ning revolt na yun ang Cebu. Notice that Manila revolted in 1896. Cebu revolted 2 years later. Inana kadukay ang revolusyon ng take og root sa Cebu.
kay loyal kayo ang mga Cebuano. No? So Pantaleon, di pa Cebuano ang nag-lead, taga Negros, Pantaleon Villegas. No? Si Leon Gilat. Next. Pero ang Amerikano, interesado na kayo na ay foothold trip para mapaligya ang product sa China. So nakigubat-gubat ang Amerika sa Spain through Cuba ug naabot yun diri ang Amerikano. Next. The USS Petrel came to Cebu in February, on February 22. So for 3 months, 2 months, nahimot ang Independent Republic under ta sa Republika Pilipina ni Aguinaldo from December 24 ng Via Angkasila 1898 to around February 22. Kung kita independent, kung na kita right mo ko na 100 nag-centennial ang Philippines in 1998, kaya nag-declare man kita Republika Pilipina, Philippine Republic. Pero abot ang kasi ang Amerikano, kadang inaani nga barko, musukol ka. Ay daghang gunboat man daghang kinig mga armas. Yung matay barko, so surrender. Ang wako surrender, Limbaco, Maxilom, ubang mga katipunero, nag-guerrilla warfare. Next. So for 2 years, nagkupak ang Amerikano o Cebuano sa Cebu. Ang pinakaantos kaayo nga mga lugar, kanang Katmon, isunog na, kanang Sogod, isunog na. Huwag kayo makita karaan balay sa Sogod, sa Katmon. Nagaikot balay karaan before 1901. Sa Sogod o Katmon, wala. Isunog na ang Amerikano. Tubi mo mga Hapon, banggiitan kay bangis sa World War II. Ay, no comparison sa gibuhat sa Amerika. Wa ko kasunog ang Hapon o mga lungsod. Well, usa ka lungsod na buwal-buwal. Pero ang Amerikano daghan kay lungsod gisunog. No? Pero ni surrender gyud ang mga Cebuano. This is the surrender of Cebuanos in Tuburan or Carmen. No? Next. Pag surrender na, yung gawas na ni si Don Sergio. Kani si Don Sergio, daghang istorya, di ba? Istorya nga. Bata pa, pag-revolusyon, nagsunuban ko ng babaeng sinina para dili madakop. Kaya di pa ni siya sa side sa Katila, loyalista man ni kuno siya. But pag abot sa Amerikano, nakita ni siya, bribe nga abogado, patanon nga lawyer, gobernador, ayon, gihimo na yung gobernador sa Cebu. Unya, ang Governor General at the time, si William Cameron Forbes. Nangitag patanon nga ilang i-mold into the American ideal of democracy. Duha ilang nakitaan, si Quezon, katunay kaso og rape, no? Katong court of first instance pa siya nga judge si kaso nga rape. So, ilang nang giba sa side. Sa Visayas, ilang nakita, at this time, ang Queen City, no, was Iloilo, dili Cebu. Pagsugod nila og alliance, mauni ang naitabo. The Forbes Osmeña alliance, Cebu recovered fast from the devastation of the war. Nahurot ko na ang port ng kasunog sa Gupak. Kanang insik, nga bankrupt, no? And the Philippine War faster than many other places in the colony, wresting the title Queen City from Iloilo. Until now, di na apasaylo ang mga taga Iloilo sa Cebu. Ngayon gina sila, kami ang unang Queen City, which is actually, no? Kaya sa una, ang barko muagi man ang before going to Manila, Singapore. No? Singapore, Iloilo, Manila. Di po agi Cebu. Manila, Iloilo, Singapore. So, atong produkto, ay mga barko din nga direct to England, but kung di ka ni, idunggo ka ni sa Manila, agi ka Iloilo, Singapore. So, tako Iloilo at this time. Pag abot sa Amerikano, mauna nito po, unang dalan. The first national highway in the whole Philippines, also in the United States, kanang Manipis Road. Next, the first na high school, Abeliana karon, di na kayo manotice, pero kana makita pa na nimong mga arko. Muna ang Cebu City High School. Ito ko dire. After Manila, ito ko din Cebu. Pang Iloilo. Next, the first concrete port was also built here after Manila. Wow, Iloilo, di kalimtan. No? Nagibungkag ni pagbuhat sa subway. Next. And then the train service was started here from Danao to Cebu.
Idungan sa Iloilo. Next. Unya, Customs House, 1910. Next. Unya, Southern Islands Hospital. Regional Hospital sa Southern Philippines. Wala ang Iloilo. Dili gitupot. So di ka malain. Anong unahon ng Cebu? Diyaan ng Iloilo. No? 1911. Kapan ni karon ang building? Murag nurses home. Mo ni daghan kay patay nga Hapon in World War II. Kay ang mga Hapon nga mga nurse ug doktor pag sugod og bombing September 12 ng gawas. Paggawas sila, naigo sa bomba. Matay sila tanan. So na duha ka marker diya sa mga Hapon nga nangamatay nga nurse. Adoy dapita. Next. Unya, ang first dam nga mo distribute og water for the first time directly sa mga balay at kahunong sa mga sunog sa Cebu. Buhisan Dam, gidungan ni siya. Pag-open sa dam, February 13, 1912, i-turn on sa ang fountain. Gidungan na sila. Ang ceremonial turning on sa dam, ang 20 of January. No? Next. Kunya, giplano pa yung ayo ang Cebu City. Iusap ang mga street, no? Spanish area, di na mo sa, but giplano pa ayo after San Siangco, going to Puente Osmeña. Mo man tanay Kapitolyo ang Puente Osmeña. Diyan tanay i-design. Nakalingin man balik lain. Next. And then by 1925, makita na nimo dako na sugod ang Cebu City. Next. Ang Fort San Pedro, gihimo ng military nga port, no? Sa Amerikano. Kanya naaning Madrigal Mansion. Tapa na nga building, oh. Kanang building sa corner, mo na 7-Eleven karon padukas Tiruan. No? Next. And then ang country club o ang Lahog Airport. No? Next. Kita di mo dapat na ang Cebu City sa American period. Beautiful city, dapat mo describe. No? Beautiful city, 1936. Next. Napagitay island for petroleum. Wali sa ubang lugar. Manila, dunay gamay, pero nga ito po kayo. Karon gamay lang kayo nabilin. Next. And then you had a beautiful processional boulevard from Capitol to Puente. Guwapo tayo. Private lang ni siya. Mo na problema. Next. So, but before the war, inani na ang naong sa Sugbo. Upat ka port. Upat ka pier ang port of Cebu. Inana ka na kuya ekonomiya before sa gubat. Isa ka kita syudad. Yung upat ka port pier. No? Ato karon. No? Next. Yan, taghanang kayong mga domestic businesses, establishment of trading firms, commercial agriculture was introduced, blah, blah, blah. And then Cebu became the transshipment center for the rest of Central and Southern Philippines. Until now, mao gyapon. Halos tanang mga barko, nga mga tagiyag barko taga Cebu, no? Aboite, di ba nila mga Escanio from Leyte, yung settled diri, no? Ang sweet life, kanas lang ng mga pamilya, karaan sa American period, di na sila nagsugod. And then population growth. So the largest votes then and now, ang pinakadakong boto, single vote block was Cebu. No? Then, pero naggubat, and I'm about to end my discussion. Naggubat, unya, iandam din ang potomak para paghulog sa bomba. May basiyak. Next. So paghulog sa bomba, September 12, 1944, igo na yun ang Colegio de San Carlos, igo ang balay sa obispo, igo ang katedral, igo sa lakaran. Mo ni resulta, next. Ano? Ungkag ng Cebu. Napahak na ang pier. Sunog na ang tanang mga balay. Kahoy tanang. Upa kita Cebu. Cebu was, ngayon sila, Pola, Warsaw was the most devastated city. Manila was second. No. Cebu was probably the most devastated city. Next slide. You can see only Vision Theater standing after the war. Vision Theater na lang. Cebu Normal School, kung Kapitolyo ang gatindog sa Tibuok, Sugbo, ang katedral, wala na atop. Ang basilika, nabilin, wala maunsa. Pero the rest, Cebu was actually totally destroyed during World War II. After anak, ni-recover ta. Di na ko mo discuss anak, kay taas na kayo. Kung-conclude na lang ko, next. Ang butala lang sa kutubang damage, dong. Next, dong. Ang pier, tanaw, upaw ang tanang mga port, mga buildings. Dapat din tanang buildings karon. No? Liberty ships, kakuha sa mga supply pagkaon, kakuha mga Hapon, kada doon sa Japan, kay patyon man nato, kung dili isa kargas barko. Next.
Kapitolyo, sunog. Then, ang Fort San Pedro na bungkag, na natangtang next. So in conclusion, ano ako i-conclude? Itaas na kaya ko istorya. Kanina itong sinulog, kanina practice. It's really pre-colonial. But it takes on a colonial atmosphere because of the Santo Niño. But the beliefs behind it, kana iniksunog, tuslog sa tubig, aron maundang ang sunog, dili na katoliko nga practice. Kanang siging-sigingon nimo ang Santo Niño, iniksayaw, kunit-kunitan, dili na Catholic practice. In Catholic practice, ang santos, imo ra nang mudhan, imong ampuan. Never na imo gunitan, nga imong sayo-sayawon, nga intawon, Ginoo, ang Santo Niño, or San Roque, sulbara among mga problema, kaya kung dili, labyo ka na mong tulo. It's an intimate relationship with our saints. And that's pre-colonial. Munang kamo, daghang pa kayo mga tinuhuan, no? Magkalatag Santo Niño, ipadana ko sa lahat. Pilipino naman doon practice. Wa man na sa Europe na manghatag og mga images sa mga silingan or boy pasalubong inikadto sa Amerika. So, at the end of the day, even if we have the manifestations of colonial ayuta, silinag Western, at deep inside, naapagyud ang pagkasibuano nato. Manggawas na through the trappings of Westernization. No? The lesson learned, do not use Wikipedia in your design alone. Do not believe what you read on the internet, especially those Facebook pages made by people who have no qualifying degree or no publications or mga leksyon. Anything you read on the internet whose sources are unconfirmed or unavailable should be suspect. And when all else fails, sangpit sa Senyor. Inagat, pahurot na ganing inyong creative juices, design mong dance. Luhod na lang ampo, Santo Niño. Kaya mo inspire kita ninyo. Thank you kayo. Salamat. Guys, you have any questions for Dr. Versales? You have the microphone there. You want to ask something about the history of Cebu or any concerns, or you want to verify from his talk? Di Carabao de Bacotin. Very well explained. And friends, once again, let's all give a bigger applause to Dr. Jojo Versales. Thank you, kayo, Doc. Well informed na niya ato mga choreographers sa Cebu. And if you need some advice or anything you want to ask about Cebu, feel free to call Sir Jojo, Dr. Jojo Versales. Sugod na mapit Senyor. We in the city of Cebu shall again take the lead on reinvigorating our city's tourism industry as we have shown the country how Cebu City continues to sustain our winning fight against COVID-19. One of these is the Sinulog Parade in honor of Senyor Santo Niño. In compliance to the health protocols and to ensure the safety and well-being of our people, we are coming up with creative ways to celebrate the feast of Senyor Santo Niño.
street dancing will be at SRP with no live audience, but with maximum media exposure. On behalf of the Cebu City government, I would like to welcome all the different tourism stakeholders of Cebu, and this is an opportunity for us to now showcase what Cebu City has to offer when it comes to tourism. Sinulog 2021, a new life in faith, hope, and love. One beat, one dance, one vision. Viva Pit Senior!